Para sa akin, ang pinaka-ideal na lot size pag balak nyo magtayo ng bahay is around 200 to 300 square meters. Well, 1 million square meters sana yung pinaka-ideal, pero hindi naman tayo Elon Musk. Elon Musk? So, 200 to 300 square meters lang yung afford natin at ng karamihan. With this, pwede na tayo magtayo ng comfortable 2-story house for a family of 4 people. That being said, my dudes, today ngayong araw ay titignan natin itong dinesign namin na 2-story duplex on a 200 square meter na lote. So, what is a duplex? Basically, isang building siya na may dalawang units. Pinaka-common ay may division sila sa gitna nila na firewall tulad nitong dinesign namin. Pero may iba pang type ng duplexes kung saan ang division niya ay height-wise. Like, sa first floor ay isang unit and then sa second floor naman yung pangalawang unit natin. Pero much less common yung ganong klaseng duplex. Now, yung ganitong configuration ng bahay kung saan one side ay may firewall, usually ginagawa sa mga small lots para ma-maximize yung laki ng bahay. So, one side lang yung magkakaroon ng setback. Although, one disadvantage nito ay walang light and ventilation dun sa side kung saan natin nilagay yung ating firewall. Anyway, balik tayo dito sa house design natin, my dudes. So, from the outside, we went with a modern contemporary look kung saan white and raw concrete yung pinaka-main material palette dito. So, when in doubt, go with neutral na colors. So, isa ito sa mga rason kung bakit ako lagi naka-white. Kasi hindi man ako ganun kaputian, at least pag nakita ng tao yung shirt ko, matitrick yung utak nila na, white, magaan sa pakiramdam. You racists. Hindi, actually, mula sa pagkabata na embed na sa utak natin na white is good. Yung heaven, white. Yung clouds, white. Kanin is white. So yeah, kakain ka ba ng kanin na black? Hindi, you racist. Pa kasi racist. Right. Great joke, Tito. Anywho, syempre hindi naman magandang puro white itong bahay na ito. That is why for the railings and window frames, ginawa na namin siyang black para meron tayong onting contrast. Now, from the road, may one slot carport tayo na may plant box dun sa dulo. Na pag tumubo na yung mga halaman dyan, it provides a bit of a sound buffering effect. Para pag nag-start ng engine yung kotse natin, hindi ganun kadinig sa loob ng bahay. Then, magmula sa ating carport, makikita na natin ang ating main entrance with this solid wooden door. Now, sa tabi naman ng ating entry door, we have a floor-to-ceiling glass wall. So, pampaliwanag ito dito sa entryway para pagpasok is, maaliwalas agad yung pakiramdam. Now, going into the house, makikita natin itong ating sunken foyer na 4 steps lower than our main area. So, this is good for baha purposes and para hanggang dito lang yung dirt. Now, going up these steps, sa kanan makikita na natin ang ating napakagandang living space. So, brutalist aesthetic siya from the French term béton brut, na nagtatranslate to raw concrete, which ironically, mas mahal pa yung mga raw concrete na ganito and mas mahirap ma-execute ng maganda compared sa pinturado lang na pader tulad niyan. Now, one of the main features nitong ating living space ay may oversized awning windows tayo dito sa ating left side. Then, sa harap naman yan ay meron tayong reading bench or sa mga hindi naman mahilig magbasa, an Instagram or Facebook scrolling bench. Or if you're a man or woman of culture at gusto mo lagi kang nasa outdoor, do not worry dahil sa tabi niyan ay meron tayong accordion doors that will open up sa ating preskong side patio. Now, by opening those doors ay mapapaluwang natin ang ating interior space. Bilhin na lang kayo ng katol para hindi kayo lamukin, my dudes. Or pag may budget, pwede tayo maglagay dyan ng roll-out retractable na screen. Moving on, pagbalik naman natin sa loob, mapapansin natin na may open below tayo dyan, which also serves as a light well. So kung titignan natin sa taas, meron tayong malaking window na magdadala ng much needed light papasok sa central area itong ating bahay. And then from there, makikita na natin ang ating dining area
at kitchen. So what we did here in our kitchen island ay ginawa na din namin siyang dining table para multifunction and tipid din sa spaces. Kasi ito na yung nauuso ngayon sa mga millennials and mga ka-generation ng nakababatas, the lower. Anong generation na ba yung mas bata sa amin? Basta yon. Yung kagandahan ng ganito, my dudes, ay pwede mo nang simulan i-prepare yung lunch nyo habang nag-aalmusal ka. Nauuhaw ka? Lingon ka lang sa likod. Tapos, punta ka sa gripo. Kuha ka ng tubig doon. Just make sure na potable ang water source nyo at may water purifier kayo. And also, dapat food grade and safe yung piping systems nyo. Because in some cases, may certain plastic water pipes na nagli-leach ng chemicals in levels na harmful sa ating brains, kidney, and other internal organs. I don't know what that hand gesture was. Organs. Now, to be safe, may available sa market na mga pipes tulad ng Moldex Blue kung saan gawa ito sa 100% na food grade virgin PVC resin. Now, dahil dyan, walang harmful levels ng chemicals ito na maaaring pumunta sa tubig na dumadaloy sa mga pipes na ito tulad ng lead, mercury, at manganese. Bukod dyan, ang Moldex Blue ay isa sa pinakamadaling install na PVC piping system dahil pwede natin ito gamitan ng tinatawag nating PVC pipe cutter which is faster and more efficient compared sa lagaring bakal. Also, after natin i-pipe cutter itong ating Moldex Blue, gagamitan lang natin ito ng Moldex PVC pipe cement which cures in just 15 minutes and tested ito to withstand 232 PSI na working pressure. Speaking of pressure, itong Moldex Blue pipes natin ay kaya mag-withstand ng 1,305 PSI. That's a lot of pressure! So mas maraming pressure pa ito kumpara sa pag tinanong ka ng auntie mo, kailan ka ba ikakasal? Matinding social pressure yan. Anyway, balik tayo dito. So, sa tabi ng ating dining table ay may mirror tayo, which some people say good luck daw ito kasi nadodoble yung pagkain nyo and it makes our space look seamless and dinidisguise na itong partition na nilagay namin dito as well as reflects some of the light na galing sa ating accordion door. So, nagpapaliwanag din itong interior space natin yung mirror na ito. Now, sa kabila naman ng ating dining table / kitchen island ay makita na natin ang ating kitchen proper where we decided to go with this single wall kitchen which is space efficient and mas mura ito compared sa ibang kitchen layouts. So pag tinahak pa natin itong kitchen at nakarating tayo dito sa pinakadulo ng ating counter ay makikita na natin ang ating pantry area along with our ref and our built-in oven and microwave. And titignan natin dito, meron tayong maliit na work surface kung saan pwede kang gumawa dyan ng mga toast, tinapay, painit ka ng tubig, pang yakisoba mo. The world is your oyster. Speaking of oysters, sa tabi naman yan. Galing nung segue, walang connection. So sa tabi naman yung ating work area ay meron tayong pocket door that will lead us to our laundry area which is very, very spacious. So lots of room for our washing machine at dryer. Pero ang pinaka-paborito kong feature dito ay may sliding glass door tayo which gives us access papunta sa labas para rekta sampay na yung mga nilalaban natin. So buti pa yung mga damit pag nabilad sa araw, bumabango. Pag ako nabilad, amoy sinigang na bayabas. What did I do wrong? Pagbalik natin sa ating main area, dito sa ating first floor ay andyan na natin makita ang ating stairs that will lead us sa ating second floor. But before that, on the right side, kung tignan natin sa ilalim ng ating hagdanan, ay may powder room kaming nilocate dyan. So, ang ginawa namin is bumaba lang kami ng 5 steps para sakto pa rin yung headroom dito. Hindi mauntog yung gagamit ng ating powder room. Also, nilabas na rin namin yung lavatory para kahit may gumagamit ng toilet, ay usable pa rin itong ating lababo. Now, akyat na tayo sa second floor, my dudes. Pag akyat natin dyan, ang una nating makikita ay itong ating open below. So, super maaliwalas tingnan itong ating second floor dahil dito. And it also opens up the space really well. So, magmula dyan, pag tumingin naman tayo sa left side natin ay may 3 pintuan tayo. 2 of which are bedrooms. So, yung isa dito is pwedeng kwarto ng mga bata or mga anak nung nakatira dito. Then, itong isa naman ay pwedeng guest room. Or pag tumanda na yung mga bata, let's say 2 sila, tigisan na sila ng kwarto. Dapat hanggang mag 20 years old sila, share sila ng kwarto. I think it builds character. And yung isang kwarto, syempre man cave mo yun. So, sorry na lang yung mga bata. Speaking of character, pag tinignan natin sa pagitan nitong ating 2 kwarto ay meron tayong
shared toilet and bathroom kung saan again, share yung dalawa niyong anak for character building. So kaya ako ganito ngayon kasi kinailangan ko pigilan yung jebs ko nung bata ako kasi isa lang yung CR namin. Ayan, dito rin ako tumangkad. Wala connection. Anywho, right across that toilet and bathroom, dyan na natin makikita ang ating master's bedroom. So this being the master's, very spacious siya and may sarili na siyang balcony overlooking the frontage ng ating bahay. So, syempre dahil nga master's ito, kailangan din meron tayong walk-in closet dito as well as an ensuite toilet and bathroom. So, as we could see, very spacious yung kanilang walk-in closet. Nako naman. Very nice. Now, with that, I guess, dyan na nagtatapos yung ating house tour nung itong duplex. Now, only one question remains. Magkano yung ganitong bahay, my dudes? So, if i-compute natin siya sa middle to high-end costing, yung first floor natin, 70 square meters floor area. Then, yung second floor natin, 80 square meter floor area. That's a total of around 150 square meters times 35,000 pesos per square meter. So, that will bring us to around 5.25 million pesos just for the house. So, disclaimer lang my dudes, that is just a rough, quick estimate. Pwede maging mas mahal or mas mura ito depende sa materials, labor, location, and many other factors. Also, yung presyong ito ay hindi pa kasama yung lote and yung mga exterior improvements like yung mga fence nyo, yung landscaping, and yung binili mong Lamborghini. So, hindi pa kasama yon. So, Money work. El mundo quiere dinero.